Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang pulis na nakulong matapos kalabanan ang tiwaling opisyal. Nang makalabas bilang ordinaryong mamamayan, ginawa niya pa din ang lahat upang pagbayarin ang mga korap na pulis. Ang pelikulang ito ay ang American action comedy film na ipinalabas 2020 na pinamagatang Spencer Confidential. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagbukas ang pelikula sa dalawang pulis na mag-partner, nagpaiwan sa sasakyan si Driscoll habang si Spencer pinuntahan ng police captain na si John Boylan, ngunit naabutan nito na tila sinasaktan ang asawa kaya hindi na napigilan ni Spencer ang sarili na gulpihin ang kapitan na nauwi sa kanyang pagkakakulong. 5 taon ang lumipas, araw na ng paglaya ni Spencer ngunit ang kapwa bilanggo na si Squib kasama ang kanyang grupo sinubukan siyang bugbugin bilang isa raw mensahe para sa kanya. Ganun pa man, bilang self-defense lang ang ginawa, pinalabas pa din si Spence ng kulungan. Sinundo ito ng kaibigan na si Henry at dumating din doon ang dating kasintahan, pero wala itong balak magpakita kaya nagmadali silang sumakay ng sasakyan dahil iniiwasan niya ito sa pagiging mabunganga at mainitin ang ulo. Wala nang balak pang umuwi si Spencer sa kasintahan, doon na niya gustong manirahan kay Henry. Dumating din ang dating partner noon na si Driscoll para makita ito na tuwang-tuwang nakaalaya na ang kaibigan. Matapos magpaalam ni Driscoll, ipinakita kay Spencer ang naiwan nitong alagang aso noon na tila hindi na siya kilala. Binigyan siya ng kaibigan na matutulugang kwarto ngunit mayroon pala itong kasama kung saan ito si Hawk. Ayaw man ni Spence, wala rin siyang magagawa dahil pareho lang silang nakikitira, subalit mas kilala pa ng aso si Hawk kaysa sa kanya. Nang gabing iyon, habang pauwi ang kapitan ng pulisya na si John Boylan, nakatanggap siya ng tawag na pinapupunta ito sa garahe ng bus dahil ipinatatawag daw ang lahat, ngunit pagdating niya doon biglang binunggo ang sasakyan nito, sinubukan niyang manlaban sa mga kalalakihan pero pinatay ang pulis ng mga hindi pa nakilalang tao. Lumabas sa buong syudad ang balita sa pagkamatay ng isang opisyal ng pulis. Kinabukasan ng asawa ng isa pang police detective na si Terence Graham, natagpuan na lang ng asawa ang katawan nito sa loob ng sasakyan na wala ng buhay. Napanood nila Spencer sa balita ang nangyari kay Boylan na halos hindi makapaniwala. Agad namang may dumating at nang tingnan nasa labas si Driscoll upang alamin kung nasaan ito kagabi dahil isa siya sa suspect bilang may hidwaan ang dalawa. Ganun pa man, may magandang alibay si Spencer sa patunay ni Henry ngunit ang kasamahan ng pulis na si Macklin hindi tanggap ang alibay nito, pero pinigilan siya ni Driscoll at humingi ng tawad kay Spence na ginawa lang ang trabaho. Noong makulong si Spencer, gusto na lang niya magmaneho ng truck at lumipat sa Virginia. Pumasok ito ng driving school para sa truck subalit hindi mawala-wala sa isip niya ang pagpatay sa dating kapitan sa kung anong motibo. Matapos nito, nagpunta si Spencer sa gym ni Henry at nalaman na nakailang tawag na ang dating kasintahan, pero hindi niya ito pinansin at ipinakita ni Henry ang kasama niya sa kwarto na gusto maging fighter ngunit masyadong mainitin ang ulo. Pinagsabihan ito ni Spencer sa ginawa habang may nakita si Henry na kulang sa kanya, hindi ito magaling sumuntok kaya pinaturuan niya kay Spencer na napilitan na lang din gawin para sa kaibigan. Maya-maya pa dumating ang dating kasintahan na galit sa kanya nang hindi ito magpakita matapos siyang makalaya. Nagpunta lang ito para sabihin na successful na siya ngayon sa buhay at tuluyang pinutol ang ugnayan nilang dalawa. Pag-uwi ng bahay, napanood nila sa balita ang pagkamatay ng detective na si Terence Graham, na inuugnay sa pagkamatay ni Boylan na ito ang may gawa at nagpakamatay pagkatapos. Kilala ni Spencer ang batang pulis, hindi siya naniniwala sa ibinibintang nila sa kanya dahil alam niyang malinis ito sa trabaho. Kinabukasan, pinuntahan ni Spencer ang asawa ng pulis na si Leticia upang kausapin patungkol sa asawa at nagpakilala na kaibigan ito. Gusto niya lang malaman kung may problema si Terence at Boylan noon na naging mag-partner. Wala itong alam pero ang ipinagtataka ni Spence, hindi na magagamit ang sasakyan pag ginamit ang airbag kaya paano ito nakauwi. Ngunit masama ang loob ni Leticia sa mga pulis dahil may nakitang droga sa bahay nila na itinuturo sa kanyang asawa, at pinagbibintangan na pati siya maaaring madamay. Huling nakita nito ang asawa gabi bago matagpo ang patay na makikipagkita raw sa partner sa isang bar. Naniniwala si Spencer na may nangyayaring kababalaghan kaya nagdesisyon na siyang tumulong sa pagresolba.
Nagpunta si Spence sa nasabing bar para makausap ang pulis na si Scott, tambayan ng mga kapulisan ng bar kaya pinasunod niya na lang ito sa banyo para doon mag-usap ang dalawa. Ang partner nito, kilala si Terrence na malinis na pulis, gusto sana malaman ni Spencer kung may suspensya si Terrence kay Boylan sa masasamang gawain subalit dumating ang iba pang pulis kabilang si Macklin na isa din sa tiwaling pulis, pinagtulungan si Spencer ng mga ito na pilit niyang nilalabanan ngunit sa dami nila wala siyang nagawa. Sa labas ng bar napansin ni Spencer ang nakaharap na CCTV ng isang shop sa malapit. Pinasok niya ito para magpanggap na makikibanyo lang pero ang pakay niya makuha ang kopya ng camera footage ng gusali. Sa tulong ni Hawk, nakita nila si Terrence lumabas sa bar at may dumating na isang magarang sasakyan para sunduin ito subalit hindi makita ang plate number, may isa pang sasakyan ang sumunod sa kanila at alam na niya kung saan ito pumunta. Nagpunta si Spencer sa pinangyarihan ng pagpatay kay John Boylan para mag-imbestiga. Sa di kalayuan na pwesto may nakita itong toothpick at isang tao lang ang kilala niyang mahilig dito. Pinuntahan ni Spence ang dating partner na si Driscoll para makausap patungkol sa kahinahinalang pagkamatay ni Terrence, ngunit tila umiiwas ito sa usapin sa pulis. May nakita si Spencer na toothpick sa lugar at si Driscoll ay mahilig maglagay nito sa bibig kahit saan. Nang tanungin niya kung may nakita ito sa crime scene sinabi ng dating partner na hindi pa siya nakapunta roon dahil sarado na ang kaso. Patuloy si Spence sa pag-aaral ng pagmamaneho ng truck, ngunit sa kabila nito napapaisip siya sa pagsisinungaling ng kaibigan, habang sinasanay si Hawk sa pakikipaglaban. Matapos nito lumabas ang dalawa para kumain, naroon din ang dating kasintahan ni Spencer sa kainan na tila may iba ng kasamang lalaki. Nang magpunta siya ng banyo sumunod si Sissy at pinagbintangan siyang sinusundan. Tumanggi si Spencer pero may kailangan lang pala ang dating kasintahan sa kanya at pagkatapos sinabihan siyang ito na ang huling pagkakataon na gagawin nila. Paglabas ng dalawa sa restaurant, dumaan ang magarang sasakyan na may kinalaman sa pagkamatay ni Terrence. Agaran itong hinabol ni Spence para sana malaman kung sino ang nagmamay-ari subalit nauwi sa inatake ito ng aso. Buti na lang inawat ng may-ari pero siya pa ang sinisisi sa pagpasok. Pagbalik sa gym galit na galit ito kay Hawk sa hindi pagtulong sa kanya na malinis ang pangalan ni Terrence. Sa kabila nito nakuha pala ng partner ang plate number ng sasakyan na ikinatuwa niya. Agarang nagpunta si Spence sa rehistruhan ng sasakyan para alamin ang plate number. Nalaman niya na pagmamay-ari ito ng nagngangalang Bentwood at kilala niya ang lalaki na isang Irish mob. Isa sa dahilan kung bakit nakulong si Spence, dahil ang anak ng kaibigan ng pamilya nila na si Gloria isa sa mga kumukontra sa mga developer na gustong magtayo ng pasugalan sa syudad, isa si Bentwood ang nanggugulo at hinihinala niyang nananakot sa dalaga kabilang ang pagpatay sa alaga nitong pusa. Mga ilang araw nakatanggap ito ng ulat ng isang sasakyan, natagpuan niya sa trunk ang patay na katawan ni Gloria at pinaalam agad sa ina na malapit sa kanya. Subalit nang sundan ni Spence ang kaso nalaman niyang ang homicide police na may hawak walang ginagawa kaya pinuntahan nito ang captain, ngunit pinalabas lang siya ni Boylan na hinihinalang may pinagtatakpan ng pulis. Nag-imbestiga pa si Spence at may nakuhang leak video mula sa isang mamamahayag kung paano pinatay si Gloria ng grupong tinatawag na Trinitario Drug Gang. Itinago ng kapitan ang video footage kaya pinuntahan niya ito sa bahay para kumprontahin. Pero naabutan niyang lasing ang pulis ng ganon kaaga at nakitang sinasaktan ang asawa kaya hindi na nito napigil ang sarili na nauwi sa kanyang pagkakakulong. Sa ngayon, gusto lang linisin ni Spence ang pangalan ni Terrence at panagutin ng mga korap na pulis. Nakahanda ring tumulong si Hawk kung saan binutis niya ang gulong ng sasakyan ni Bentwood na sobrang ikinagalit nito. Sinubaybayan nila ang Irish mob at sinundan matapos kumuha ng pera. Sa lugar na pinuntahan lumabas si Macklin dala ang bag nito pero napansin ni Spence na isa pang sasakyan ang nakasubaybay sa kanila, nang lapitan nito nalaman niyang nag-iimbestiga ang FBI sa mga korap na pulis. Ganun pa man, wala siyang ibang lead sa kaso, hinala ni Hawk na ang pagpatay kay Boylan isa lang mensahe na naalala ni Spencer bago siya makalaya. Nagpunta ito sa kulungan para alamin kay Squib kung sino ang nag-utos sa kanya. Ngunit ayaw itong magsalita kaya ginamit nila ang asawa niya bilang panakot at inamin ng bilanggo sa pamamagitan ng isang salita na Wonderland. Nalaman nila sa mamamahayag na ang Wonderland ay ang developer na balak magtayo ng kasino sa syudad. Konektado ito sa mga korap na pulis at malalaking politiko gamit ang Trinitario Drug Trade para magtayo ng resort and casino para sa mga parokyano. Kalaunan, inilibing na ang dalawang pinatay na pulis,
ngunit may pinaplano si Driscoll patungkol sa mga taong nangingialam sa mga gawain nila. Sa isang kainan nagpunta si Spencer sa paborito niyang Mexican restaurant, ilang kalalakihan ang dumating roon na kabilang sa Trinity Ryogang na mayroong pinaplano pero nakahalata si Spence. Napalaban siya sa mga ito na sobrang dami habang walang naririnig si Hawk na naiwan sa sasakyan. Nahihirapan man nagawang mapabagsak ni Spence ang iba subalit may hawak-hawak na itak ang grupo, buti na lang dumating si Hawk at nailigtas ito ngunit nasira niya ang restaurant. Dahil dito nag-alala si Spence na madadamay ang lahat ng nakapaligid sa kanya, isinama nito si Henry sa bahay ng dating kasintahan para magtago pansamantala. Pag-uwi din ni Leticia na abutan na lang nitong may naghalungkat sa mga gamit nila. Agad niyang pinapunta si Spencer at hindi tumawag ng pulis dahil hinala niyang sila ang may kagagawan nito. Ang ipinagtataka lang ni Spencer kung ano ang hinahanap ng mga ito. Nagtiwala na si Leticia sa kanya kaya ibinigay nito ang iniwan ng asawa gabi bago ito matagpo ang patay na isang recorder. Nakalagay dito ang usapan ni Terrence at Boylan na ini-record ng pulis matapos niyang alamin ang lahat kapalit ng pagsali niya sa grupo. Napag-alaman na ang Trinitarios gang nagtatrabaho kay Bentwood habang ito ang nagtatrabaho kay Macklin, sa kabuuan lahat sila nagtatrabaho sa iisang tao kung saan ito si Driscoll ang may pakana ng korupsyon sa departamento at ang pumatay sa dalawang pulis. Matapos ang mga nalaman nakipagkita si Spencer sa dating partner sa mismong bahay nito, sinabi niya ang ugnayan nito sa Wonderland at binigyan ng pagkakataon na aminin ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ang nakuha ni Spence ibinigay niya sa FBI para tapusin na ang lahat at linisin ang pangalan ni Terrence, hindi pa daw ito sapat para sa pag-aresto sa korap na pulis. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya, ayon sa record si Bentwood ang nakakaalam sa pagde-deliver ng droga ng Trinitarios gang linggo-linggo. Pinuntahan ni Spence ang Irish mob upang alamin ang tungkol sa pagde-deliver ng droga. Sa pagpapahirap niya kay Bentwood nagsalita din ito na ngayong araw ang pagde-deliver gamit ang isang van. Nag-abang ang dalawa sa nasabing van sa ibabaw ng tulay at nang makaraan binato nila ito dahilan ng mawalan ng kontrol, doon na inagaw ng dalawa ang sasakyan ngunit nakatakas ang isa sa likuran pero nakuha nila ang van na naglalaman ng napakadaming droga na ginagamit ng pulis sa pagbuo ng kasino. Ngunit hindi pa din daw ito sapat na ebidensya sabi ng mamamahayag, itinago na muna ni Spencer ang van sa bahay ng dating kasintahan subalit hindi tumitigil ang aso sa kakatahol. Dati pala itong narcotic dog kaya nalaman ni Sisi na nagdala sila ng droga sa garahe niya na ikinagalit nito, ngunit napag-alamang umalis pala ng bahay si Henry. Dahil dito hawak na ngayon si Henry ng dating partner, nakipagsundo sa kanya si Driscoll na dalhin ang kinuha nilang droga sa Wonderland sa loob ng isang oras. Ganun pa man, lahat sila gustong tulungan si Spencer kaya naglatag ito ng plano. Maya-maya pa habang nag-aantay ang grupo ni Driscoll sa labas ng Wonderland, may dumating na isang sasakyan na nagpaikot-ikot sa kanila bago huminto, pero si Sisi pala ang nakasakay at hindi umubra ang mga ito sa bunganga niya ngunit pinagbantaan siya ni Driscoll pag hindi sabihin kung nasaan si Spencer. Biglang isang mabilis na truck ang dumating na minamaneho ni Spence kung saan inararo nito ang mga sasakyan nila, nasugatan halos lahat kaya doon na isinagawan ng mga ito ang paglaban sa grupo. Ngunit habang hinahabol ni Spence si Driscoll na iipit ito sa gang, buti na lang nakasunod si Hawk at nagamit ang natutunan niya sa pakikipaglaban. Hinabol ulit ni Spencer si Driscoll hanggang sa magkaharap ang dalawa, kinumpronte niya ang pulis sa pagiging mamamatay tao nito kabilang ang mga inosente. Pero pinagbigyan ito ni Spence upang turuan siya ng leksyon, subalit nagulpi lang si Spence sa paglalaban ng dalawa. Nang sabihin ng korap na pulis na ang hustisya ay para lang sa mga malalakas at may kapangyarihan, doon na nag-init si Spencer kung saan ginulpi niya ang dating partner pero pinigilan niya ang sarili para arestuhin ng pulis. Pagdating ng FBI nakita nila ang napakaraming droga na siguradong sapat na para makulong ang mga ito, malinis na rin ang pangalan ni Terrence na na-frame up lang sa kagagawan nila at payapa na ang naiwang mag-ina. Matapos makalabas ng ospital ang dalawa, nagbalikan ulit si Spencer at Sisi at magkasamang kumain ang kanilang grupo. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!